Excited na po ba kayong tumanggap ng biyaya? Excited na kayo tumanggap ng biyaya? Parang hindi yata eh. Siyempre, ang unang biyaya na gusto ko po matanggap, yung pag-uusapan natin. Narinig niyo po ako? Narinig niyo ako. Okay, request tayo ng content. Alright. Lahat na kayo nakakabasa ng Bible. Okay. Meron ako nabasa sa Bible na ang nakalagay doon ay sa Romans chapter 6 verse 23. Ang sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay, pag-usapan po natin itong verse na to ha. Medyo gamitin ko sa dali yung English. Sabi, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Isa-isahin natin. Ang sabi dito, ang bayad daw sa kasalanan. Okay, pag-usapan natin sandali ang bayad. Sino po yung may trabaho dito? Ate Jenny, nagtatrabaho ka. Kung ikaw ay nagtatrabaho, hindi ka pinasweldo, ano mararamdaman mo? Masakit yan. Bakit nagtatrabaho ka, hindi ka pinasweldo? Kasi ang trabaho dapat may sukle at ang sukle ng trabaho ay sweldo. Tama? So kung ikaw ay nagtatrabaho, dapat kang sumweldo. Pero sabi ng Bible, ang bayad sa kasalanan. Ibig sabihin kung ikaw may kasalanan, may bayad. Sino ang nandito yung hindi nagkasala kahit konti? Hindi, walang kasalanan. Walang kasalanan kahit konting sinungaling, kahit konting pagmura, talagang yung nag-isip na masama. Ha? So, okay, lahat tayo nagsinungaling, lahat tayo dito nagkasala. Tama? So, kung lahat tayo dito nagkasala, may bayad ang kasalanan. Wala naman sinabing, maliit lang ang kasalanan mo, konti lang yan. Hindi, sabi, ang bayad sa kasalanan, ano sabi? Kamatayan. Delikado. Kasi sabi, ang bayad sa kasalanan, kamatayan. Kung lahat tayo nagkasala, ang bayad ng kasalanan natin, kamatayan. Ano ba itong ibig sabihin ng kamatayan na to? Yes, kamatayang pisikal, at saka yung kamatayang paghiwalay sa Diyos. Yung tinatawag na separation from God. Kaya pala, kahit ano gawin natin, kapag hiwalay ka sa Diyos, wala ka talagang magawa. Pero itong good news, sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero, may pero. Ang libreng kaloob ng Diyos. May kaloob pala, may regalo. Sino gustong tumanggap ng regalo? Wow, mamaya may regalo kayo. Okay? Pero mamaya, bago nyo tanggapin yung regalong physical, tanggapin nyo muna regalong spiritual. Sabi, may libreng regalo. Ano pakiramdam pag ikaw ay niregaluhan? Masaya. Halimbawa, si Jenny na lang muna. Halimbawa, si Jenny, nag-ipon siya ng pera. Binilihan niya ako ng long sleeve. Sabi niya, iririgalo ko to kay Pastor. Talagang pinag-ipunan niya. Pagkatapos nung ibinigay niya sa akin, sabi niya, Pastor, regalo ko sa iyo. Tapos sabi ko, wow, ang ganda naman ng long sleeve. Kumuha ko ng pera. Sabi ko, ito bayad. Hindi kaya sa may insulto. Pinag-ipunan niya yon para irigalo sa akin. Binigyan ko ng bayad. So, insulto yun. Bakit? Regalo ang regalo libre. Tama. Kapag ang regalo, ibinigay sa'yo, tapos binayaran mo, hindi na siya regalo. Bili na yon. Itong pinag-uusapan natin, hindi binibili. Ang pinag-uusapan natin, libre. Sabi, ang libreng regalo ng Diyos. Sino gusto tumanggap ng regalo mula sa Diyos? Naman. Wow! Sigurado ka gusto mo tumanggap. Okay, sabi, ang libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sino gusto tumanggap ng regalo na buhay na walang hanggan? Teka, alam niyo ba, pag pinag-usapan ng buhay na walang hanggan, hindi na pala sabi ko, uy, gusto ko yung Pastor, hindi na ako mamamatay. Hindi ibig sabihin na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, hindi ka na mamamatay. Ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, yung ikaw ay magkaroon ng karanasan sa Diyos, sa mabuhay o sa mamatay ka, meron kang Diyos, sabi sa English, experiencing God forever. Kapag ikaw ay mayroong karanasan sa Diyos forever, may apat na nakapaloob ito. Ibig sabihin, pag ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan, dapat mayroong ka tinatawag na mataas na antas ng buhay. Ang lungkot, tignan mo Pilipinas, parang ang baba ng antas ng buhay, tama? Pero kapag ikaw nagkaroon ng buhay na walang hanggan, itataas ng Diyos ang antas ng iyong pamumuhay. Wow! Sino gusto magkaroon ng mataas antas sa buhay?
Alam mo kami, mahirap lang kami. Squatter kami. Ang tatay ko biyonero, ang nanay ko labandera. Pero nung makita ko yung buhay na walang hanggan, tinanggap ko yung regalo ng buhay na walang hanggan, na iba takbo ng buhay ko. Tumaas ang antas ng buhay. Parang gusto niyo na rin. Tama? So number 2, na nakapaloob sa buhay na walang hanggan, di naman mataas ang antas ng buhay, masayang buhay. Hindi lahat ng tao masaya. Tignan niyo katabi niyo. Kung pilit sumaya. Diba? Pag ikaw ay buhay na walang hanggan, ang sarap ng buhay, masaya. Ang ebidensya na hindi masaya, naglalasing, nanggugulo, yung iba nagpapakamatay. Pero kapag ikaw may buhay na walang hanggan, meron ka ng mataas na antas sa buhay, meron ka pang masayang buhay. Sino gusto lagi masaya buhay? Di ba? Yung bang kahit wala pang pera, nakangiti ka. Ano ngayon kung wala pang pera, may dadating, di ba? May pag halimbawa wala kang pera, may pera ka ba? Wala pa. O, ibig sabihin may darating. Masaya ka. Kasi meron kang buhay na walang hanggan. And number 3, ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, ikaw ay magkakaroon ng matagumpay na buhay. See, itong regalo ng Diyos, hindi lamang basta tataas ang taas ang buhay mo, hindi lamang basta sasaya buhay mo, magiging matagumpay kung matagumpay ka. Alam niyo dito sa mundo ginagalaw natin, madaming labanan, tama. Pagising mo lang sa umaga, labanan na yan eh. Dami mo narinig, hindi maganda, bungangaan na yan. Chismis-chismis na yan. Pero pag ikaw nakatanggap ng buhay na walang hanggan, pagtatagumpayan mo lahat ng problema. Hello? May problema, hindi mawawala yan. Pero malalagpasan mo yan. Bakit? Champion ka. Tingnan mo yung katabi mo. Malapit na maging champion. Hindi yung champion na sinisip, di ba? Hindi yun, hindi yun. Champion talaga. As in, paano nagumpay? Victorious. Amen? Okay, number 4. Maluwalhating buhay. Ito isa sa napakaganda na makuha natin. Sa oras na tinanggap ko yung regalo na buhay na walang hanggan, mapapasayo din yung mataas na antas sa buhay, masayang buhay, matagumpay na buhay, at maluwalhating buhay. Alam niyo, may kaibigan akong foreigner. Nag-mission siya sa ibang bansa. Nung siya mag-mission sa ibang bansa, meron isang kabataan kumilala sa tumanggap sa Lord Jesus. Alam mo, tumanggap siya sa Lord. Naghalit ang kanyang mga magulang kasi sa kanilang lugar, talagang pagka-Kristyano ka, pinapatay. Naging Kristyano itong babae, sabi ng mga magulang, sige, pagka hindi mo kinalimutan si Christ, papatayin ka namin ng mga magulang ng tatay mo. Sabi ng bata, tinanggap ko po si Christ, hindi ko po siya kayang talikuran. Mahal ko po kayo, pero hindi ko kaya talikuran si Christ. Alam niyo po, ang ginawa ng mga magulang, binuhusan siya ang hinuburan, kinuryente yung bata. Akala ng mga magulang namatay na, nawala ng malay. Pero noong siya ay magkamalay, wala yung mga magulang niya, siguro ipapaalot siya, baka itatapon, nakatakbo siya. Alam niyo, tumatakbo siya, tubad babae ito tumatakbo siya, tubad, nakarating siya doon sa lugar, meron tayo gustado yung kaibigan ko, hindi nila nakita sa kubaran ang babaeng to. Sabi niya, bakit yan yung tsura mo kanina, tumatakbo ka, puting-puti ang kasuotan mo. Sabi niya, Pastor, wala po, tumakbo ako dito, humutubad ako, nakakuha lang ako ng damit, ay kasuot ko. Ibig sabihin, siya ay tumatakbo, yung kaluwalhatian ng Diyos, ibinalot sa kanya, protection niya. Sa oras na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ka ng maluwalhating buhay. At yung maluwalhating buhay nito, magiging protection mo sa iyong buhay. At itong buhay na walang hanggan na regalo ay mapapasayo lang kapag tinanggap mo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi ng Bible, sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang libreng na loob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Ibig sabihin, mapapasayo lang yung regalong ito na buhay na walang hanggan kung si Kristo ay tatanggapin mo sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Sabi, pag sinabing Panginoon, siya na nagmamay-ari sa'yo. Siya na masusunod sa buhay mo. Ngayon, baka ikaw pa nasusunod, baka ikaw pa hari sa inyo. Pag sinabi, upo yan. Tayo, tatayo yan. Maghugas ka, hugas naman si Mister. Ikaw hari eh. Pero kapag ang hari na sa buhay mo ay si Jesus, pag sinabi ni Jesus, mag-worship ka. Mag-worship ka. Bakit? Ang hari ng buhay mo si Jesus. Ang Panginoon mo si Jesus.
So, pangyayari lamang na mapasa iyo ang buhay na walang hanggan kung tatanggapin mo si Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Gusto mo tanggapin ang buhay na walang hanggan? Okay. Sino yung gusto tumanggap ng regalo ng buhay na walang hanggan? Tayong lahat ay tumayo. At ang kailangan natin gawin ngayon ay tanggapin ang ating Panginoon Jesus bilang Panginoon ng iyong puso. Everybody close your eyes, pigit mo lang ang iyong mata. Sa pagpikit ng iyong mata, mananalangin ako, pero yung panalangin gagawin ko ay gawin mo, kunin mo na iyong panalangin. Gawin mo itong totoo sa iyong puso. Sa oras na gawin mo itong totoo sa iyong puso, ngayon pa lang, mararanasan mo na ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Come on, pikit ka lang. Sabihin mo sa oras na ito, Panginoong Jesus, sa oras na ito, nagpapasalamat ako sa libreng regalo na buhay na walang hanggan. Kaya Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso upang ikaw ay tanggapin, paghariin sa aking buhay. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan na nagawa mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Kaya Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa aking buhay sa oras na ito at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Ako na lang po mananalangin. Lord Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa libreng regalo mo na buhay na walang hanggan. At ngayon, ang regalong ito ay nasa bawat isa sa amin, lalo sa iyong mga anak na narito, sapagkat pinuksan nila ang kanilang puso upang ikaw ay tanggapin at papasukin sa kanilang buhay. Kaya Ama, ikaw po ang siyang patuloy na maghari sa bawat isa sa kanila. Sa pangalan ng Jesus, ito po ang aking panalangin. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. At pinabati ko kayo sa inyong pagtanggap sa buhay na walang hanggan. God bless you.